Birthday ngayon ng aming Papa Lando, kaya naman kami ni Mama ay pumunta ngayon sa kanyang puntod upang siya ibisitahin. At pagdating namin dito, napansin namin, hala, yung katabing yero ng kanyang katabi ding puntod ay medyo sira na pala, kawawa naman. At ito nga pala yung puntod ng aming Papa Lando, dito sa kabilang itong yero na rin na halos naluluma na. At sabi ko nga kay Mama ay dahan-dahan lang siya kasi baka siya ay madulas sa pag-apak-apak niya. Taon-taon tuwing sumasapit ang kanyang kaarawan ay talagang binibisita namin siya dito. At habang nga nililinisan namin itong taas ang kanyang puntod, sabi nga namin ni Mama, kami ay nag-uusap kako, ilang taon na bang wala si Papa? At nakalagay naman nga dito na aninag ko, June 12, 2018 siya nawala. Bali 17 years na siyang wala sa amin ngayon mga kagala ko. At ngayon ay ka-78 birthday niya. Grabe, ang bilis ang panahon, parang kailan lang kasama namin siya palagi. At ayan na nga si Mama na ang pinagtiri ko ng kanyang kandila. Kasama na din dito ang aming ate Derly. May panganay pa kasi kami mga kagala na pinakapanganay sa aming magkakapatid. Babae siya. Pinamatay din namin kapatid. Magkasama na ngayon sila ni Papa. Kasama na rin na iba namin mga mahal pa sa buhay. Pinagtirik na rin namin sila. At syempre parating hindi ko rin nakakalimutan ang aking biyan ng babae na si Mama Eva. Sana masaya po kayo ngayong lahat diyan kasama ni God. Marami-rami na din mga kagala ang mga mahal namin sa buhay na palagi namin dinadalaw dito. At syempre pagdalaw namin sa isa, lahat sila ibinibigyan namin ng tanglaw. Sabi nga para daw sa kanilang paglalakbay. At na makatapos na nga si Mamang magsindi ng mga kandila para sa kanila dito sa puntod na ito, sama-sama na sila dun. Tumayo na rin ako para ako naman magtirik ng kandila para kay lolo at lola, nanay at tatay ng aking papa. Ako na yung pumunta dito sa kabila kasi sabi ko kay Mama huwag na siyang pauli-ulit, baka siya imadulas pa, mapasama palalo ang pagbisita. Kaya na makapagtirik na rin ako ng kandila para kay lolo at lola, dito naman ako pumunta sa kabilang gilid kasi meron pa rin kami dito mga mahal namin sa buhay. Yung si Tiyusi ko na kapatid ng aking papa, si Chris na anak ng aking Tiyusi, pinsan ko, saka ang aking Tiyo Jing, kapatid din ng aking papa ko. At ayan na mga kagala, tapos na rin kami halos ni Mama. Nagtambay-tambay lang muna kami dito saglit, tapos maya-maya ay nagpaalam na rin kami upang umuwi. Kasi sabi namin ay uulan na, baka abutin pa na naman ulit kami ng ulan. Pero bago kami tuluyang umuwi ay dumaan muna kami sa bahay ng aming kapatid na si Ate Merly. Malapit din lang kasi mga kagala ang bahay nila dito sa lumang cemetery. Kaya dumaan na muna kami kasi sabi ni Mama ay naiihi daw siya. Pagdating namin dito ay mukhang walang tao kaya naman ako ay mamasid-masid pa. Malapit lang sa kalsada ang bahay nila mga kagala pero may tao pala sa loob. Nandun pala yung panganay nilang anak kaya naman si Mama ay gura na para makaihi. Oops, fast forward na tayo. Kinahapunan na ito mga kagala. Pagkagaling namin ni Mama sa sementeryo ay bumalik ulit ako dito sa bahay. Nandito ako sa bahay ng kapatid ko upang kumuha ng gulaying upo. At ito na nga, napitas na siya ng kapatid kong bunso. Pagpunta ko sa bahay, si Mama inadaanan ko, gumagawa siya ng puto kasi yan talaga mga kagala ang kanyang libangan. Talagang 2 beses sa isang linggo talagang nagtitinda siya. Yan na rin ang therapy niya. Kaya yan si Mama. Pero nagkukwentuhan kami ni Mama, mamaya napansin ko, bumalik ako sa bahay ng kapatid ko kasi yung upo palang kinuha niya ay medyo matigas na. Kaya naman ayan ang kapatid ko, umakyat ulit siya sa taas kasi ba naman napakataas ng upo nila. At ayan na nga si Tutoy at si Di, nakahanda na rin. At si Tutoy naman ay talagang willing na willing tumulong para sa pagsalo ng upo na ipapatak ng kanyang papa. Itong puno na ito ng sampalok mga kagala ay nakakatuwa kasi napakarami talaga niyang bunga. Nasayang nga lang iba kasi wala nang maibang kumukuha. Pasalamat na nga lang ang kapatid kong bunso kasi kahit paano may isa silang kapitbahay na nanghihingi dito. Kaya kahit paano ay napapakinabangan din ng iba kasi sayang naman talaga. At ayun na nga ang kapatid ko, unti-unti na niyang inaakit ang upo. Talaga namang upong buwis buhay mga kagala bago makuha. Nung itinanim kasi nila ito, akala nila hindi magbubunga. Pinabayaan lang nila tapos ayun nagbunga rin at sa taas pumunta. At yan na nga ipapatak na ng kapatid ko yung upo. Tingnan nga natin kung masasalo ng dalawa. Ups! Sala! Bali wala din ang kanyang salo. Ayan si Tutoy, tuwang-tuwa. Halos itinakbo-takbo pa sa katuwaan ng upo. Naku po, talaga naman ang bata. Bigay kay Di! At titingnan. Dito, tingnan mo. Ay, magulang! Joke lang. Dati. Ganyan yung kalaki yung nakuha namin una. Ayan, malambot. Pag hindi pa palaki yung nuha, naku, kulang na ulit. Picture. Oh,
ayan na mga kagala ang ating upo na nakuha. Kanina kasi halos hindi siya makurot ang balat. Ngayon talagang malambot na siya. Ganun kasi mga kagala kapag matigas na talagang halos hindi mo na mabalatan. Ayan si Tutoy. Talagang si Tutoy at si Bibay ini-enjoy nila ang tag-isang upo. Isang malambot at isang yung matigas kanina. Nakakatuwa naman kasi unti-unti kahit bata pa lang sila inalalaman nila ang kahalagahan ng ganyang gulay. Pauwi na rin kami mga kagala. Salamat kapatid sa libreng gulay na naman. At ayan nga ang magkapatid, habang umaalis kami sigaw pa ng sigaw sa akin at may bilin pa sa akin. Sunduin ko daw sila bukas ng umaga. Nakakatuwa naman. At pagdating ko mga kagala din sa bahay, ayan na. Naghanda na ako ng hibi, paminta, sibuyas, bawang at may miswa. Ang iba niyan mga kagala ay naglalagay na sardinas, pero okay na kami dyan sa hibi lang. At ayan na yung upo na ihanda ko na. Minadali ko na rin mga kagala ang pagluluto dyan kasi late na rin. Ayan, nagisa na ako dyan ng bawang. Hinintay ko lang muna siyang medyo talaga mag-brown bago ilagay ang sibuyas. At pag ganyang golden brown na, isunod ko na nga yung sibuyas. At pagkagisa ng mabuti ng sibuyas, isusunod ko na rin mga kagala yung hibi. Yan mga kagala yung hipo na pinatuyo. Hibi ang tawag dito sa Bicol. Iwan ko sa inyo. Siyempre siling labuyo, hindi yan mawawala. Siling labuyo is life. Ayan, pagkagisa ng mga pangunahing rekado, inilagay na natin ang upo. Alam ko naman mga kagala na alam nyo na rin ang pagluluto nito. Siyempre, may iba-iba nga lang tayong paraan kung paano magluto. Basta kung saan tayo masaya, kung anong paraan ang alam natin, go lang ng go. Ang mahalaga ay makakain natin. Tubig na mainit na nagaling sa termosag inilagay ko para mas mapadali ang paggulo mga kagala. At naglagay na rin ako ng paminta dyan. Siyempre, 2 paminta yan. Dahil paminta, alam nyo na, mahilig din talaga ako sa paminta. At maglalagay lang tayo ng kaunting asin. Yan, wag marami agad. Dapat kunti lang, kunting pampalasang bitchin. At yan, haluin natin ng bahagya lang paminsan-minsan. At last, ilagay na rin natin ang ating biswa at paminsan-minsan ay haluin ulit ng bahagya. Hintayin lang ulit nating kumulo. Ayun na siya mga kagala. Oh, napakabango kung naaamoy nyo lang. Hinango ko na rin mga kagala kasi luto na rin talaga siya, baka ma-overcook pa. Okay na yan. Ang bango, ang nakaka-excite ng kumain. Nagprito din ako mga kagala dito ng aking ginangang dilis. Kasi marami pa kaming ginangang dilis. Tamang-tamang pampares yan dito sa ating nilutong ginisang upo na may miswa na may hibi. At ayan, sa wakas, thank you Lord, makakakain na rin kami. O paano mga kagala, hanggang dito ko na lang tatapusin. Maraming salamat sa inyong panonood. See you on my next vlog. Ingat kayo palagi. Bye!